Magandang araw po sa ating lahat. Lahat po ng katanungan, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Basta malinaw kung anong purpose nyo sa mga comments na ibibigay nyo. Sino ang mauuna? For me, this is really showing how pathetic Amy Marcos is now. She is a shell of her former self. Wala na. Nakakatawa to si Harry Roque. Alam niyo ba to si Harry Roque? Nag-claim siya. Kasi nabigyan ng temporary release yung mga nasa Qatar. Ang claim niya, hindi raw tumulong ang gobyerno dahil daw yun sa impluwensya niya. Tingnan nyo gaano kabaliw. Alam nyo, minsan talaga nagtataka na ako, ano bang kinakain itong mga DDFs na to? Bakit sila ganyan mag-isip? Totoo lang. I mean, ako nagugulat na lang ako sa mga sinasabi nila. Malayo na siya sa katotohanan. Nakakatawa to si Harry Roque. Kinlaim niya yung credit. Ay, ganun talaga. Sabi ko, what the hell? yun na lang naisip ko eh. Anak ka ng tipaklong. Tangya tong mamang to. Kasi kinlaim talaga niya yung credit. Oo, yun ang sabi niya. Wala rin tinulong ang gobyerno. Kaya raw pinalaya yun, kaya raw nabigyan ng temporary liberty, ay dahil sa impluwensya niya. Anak ka ng tipaklong tong si Harrieta. Oh. Anyway, napanood nyo na ba yung video ni Daryl kay Yusek? Panood nyo na yun? Video niya kay Yusek Claire. Nakita nyo na? Pakita ko sa inyo. Actually, kaya ako ipapakita sa inyo tong video na to kasi it shows kung gaano kadesperado ang mga DDS, specifically ang partido ni Amy Marcos, na i-discredit ngayon ang Marcos administration. Which is, it's very ironic for me, no? For example, kahapon sinabi ni Veronica o ni Kitty Duterte, sabi niya kahapon, dahil daw sa nangyari sa kanilang tatay, nagsama-sama sila bilang pamilya. In-explain ko kahapon, sabi ko, natural lang mangyari yan kasi merong common enemy. The common enemy is Bongbong Marcos. So natural lang na mangyayari yan. Pero dito, sa nangyari kay Amy Marcos, baliktad. Oo. Parang nakisama pa siya sa pamilya ng Duterte. Kasi may common enemy rin ng Marcoses ngayon eh. I mean, let's be frank about it. Ang common enemy ng Marcoses ngayon ay ang Duterte. Yung Duterte ang naninira sa mga Marcos eh. It is the Duterte that is shitting on the legacy of PBBM and the father, si Apo Lakay. Dahil sa sinabi ni Sara, papahukay niya yung tatay, itatapon sa West Philippine Sea. Pardon my French. Pero si Amy, iba ang reaksyon. Iba. Ang ginagawa niya, aatakihin niya yung kapatid niya. Instead na ipag-unite sila against the common enemy, which is the Duterte, sumama siya sa Duterte. Oo, nakakatawa talaga, maraming. And Ochero, ito yung isa sa mga nakita ko na signs ng pagkadesperado ni Amy Marcos na makakuha ng pabor ng mga Duterte. And for me, this is really showing how pathetic Amy Marcos is now. Now, she is a shell of her former self. Wala na. Hindi na siya. Wala na. Oo. At kahit i-claim niya na anak ako ng Apo Lakay, sabi ng tatay ko ni Apo Lakay na ganito, alam niyo, wala nang maniniwala sa kanya. Hindi na talaga siya kakargahin. And this is an example of what I'm telling you. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga OFW na hindi sumali sa Zero Remittance Week ng mga pro-Duterte. Lahat po ng katanungan, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Basta malinaw kung anong purpose nyo sa mga comments na ibibigay nyo. Sino ang mauuna? Ano-ano na pong balita sa mga investments na... As far as we know, as of the moment, as we speak, next question. Ano pong reaction natin sa nangyaring lindol sa... Sandali lamang po. Ibabalik ko po sa inyo ang tanong. Nandoon po ba ang mga Duterte? Nandoon po ba ang mga Duterte sa lindol? Kung wala po, next question. Bakit po puro Duterte ang gusto niyong pag-usapan? Teka lang po. Sandali po lamang. Hindi po tama ang tanong. Hindi po totoo yan. Ang sinasabi ko lamang po, next question. Di ba po, hindi naman kayo Marcos supporter? Kakamping po kayo, di ba? Feel na feel niyo po ba yung pwesto niyo ngayon? Sige po, himayin po natin ang inyong katanungan.
Marcos supporter, kakampink, feel na feel. Kayo po, tatanungin ko po kayo, may Duterte po ba dyan sa inyong tanong? Hindi po ba't wala? Hindi naman si Attorney Claire yan, si Sarah yan. O nga, mas kamukha ni Sarah si Juliana, no? Pag pinapangit mo si Sarah ng wagas, si Juliana na siya. Alam niyo mga kotsero, naalala ko yan before. Although hindi naman sinabi ni Yusek Claire explicitly nakakamping siya. Sinabi naman niya na hindi niya binoto si PBBM. Sinabi niya yun. Although hindi naman niya sinabi kakamping siya. Sinabi lang niya hindi niya binoto si PBBM. Pero, she respects the will of the majority at susuportahan niya ang administration dahil parang we are on the same boat, something like that. Susuportahan niya yung administrasyon dahil pare-pareho tayong nasa isang bansa. The failure of the president is the failure of everyone. Oh, yun. Alam ko yan, si Duterte binoto niya noong 2016 kasi sinabi niya yan. Pero for the 2022 elections, from what I know, hindi raw si PBBM. Hindi niya sinabi kung sino binoto niya. So, I mentioned that because dapat kasi mga kotsero, ganun tayo mag-isip. Hindi porke hindi mo gusto yung nakaupo, ibig sabihin sisiraan mo na. Hindi porke hindi mo gusto yung nakaupo, ibig sabihin sisirain mo na. Kasi pare-pareho tayo nasa Pilipinas. Ang failure ni Presidente, failure ng buong bansa. Ngayon, buti sana if they're criticizing policies, they're criticizing yung mga maling decision, whatever. Kaso mo hindi, ang ginagawa nila, inaatake lang nila si PBBM. They're attacking the person but not the policy. I don't give much respect to the yellows, sa mga liberal. Hindi ko sila nire-respeto. Pero mas karespeto pa sila kesa sa DDS. Seriously. Kasi ang dilawan, at least itong mga liberal, ang kinikriticize nila, polisiya. Hindi tao. So kung papipiliin ako between two evils, I would rather si Yusek Claire ay naging kakampink kaysa naging DDS siya. Panoorin pa ba natin to? Waste of time lang natin to, guys, eh. I think we get the gist. Wag na natin tuloy ito. This is BS. This is BS already. Wag na natin tuloy. Kalokohan lang to. And kaya ko ito ipinakita, mga kotsero. Gusto ko lang ipakita na pinapaikot na ni Aimee yung makinarya niya na meron siya, ha? Yung makinarya niyang meron siya. Para siraan si PBBM. Alam niyo, she has already declared war against her own brother. Bayad na si Daryl Yap dyan. Well, ganun yata. Binabayaran naman yata talaga pag empleyado. Kasi alam nyo mga kotsero, may contractual obligation kasi si Daryl Yap kaya, no? Aimee Marcos. Kaya hayaan na natin yun. Ganun lang talaga yun. Naghahanap buhay lang. Hayaan na natin siya. Pero alam naman natin na yung resulta ng kanyang pambabatikos is hindi nagre-resulta na sa takilya. Imagine yumaman siya dahil sa mga loyalista tapos ngayon